Una sa lahat, sa gitna ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, tila nagkastampid malapit sa isang eskwelahan sa Quiapo, Manila. Nagkatulakan kaya't may mga nadaganan. Karamihan sa mga biktima agad-agad sinugod sa ospital. Ang buong detalye kung ng traslasyon, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, halos 1 milyong deboto nakabang na sa Quiapo Church ngayong gabi para sa pagbabalik ng andas. Ang update sa 18 oras ng translasyon ng imahen ng Poong Jesus Nazareno ihahatid natin live. Rufa May Quinto at Neri Naig parehong hinarap ang kani-kanilang kaso tungkol sa umano'y investment scam. Rufa May umiyak pero nagpapatawa pa rin. Iyak ako kasi ang sarap maging malaya marinig lang ikaw. Yun lang. The best things in life are free. Vic Soto nagsampa ng 19 counts ng cyber libel laban sa direktor na si Daryl Yap. Itinuturong mastermind sa pangingidnap at pagpatay kay US vlogger Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte, Timbog. Frontline news abroad, pati mga bahay ng mga Hollywood celebrities hindi pinatawad ng matinding wildfire sa California sa Amerika. At pamamanata sa Poong Jesus Nazareno, sinabayan ng pangako ng forever. May nag-propose sa gitna ng prosesyon. Ang inyo po nakikita ay ang live na kuha ng News 5 sa andas ng Poong Nazareno sa Hidalgo Street sa Maynila. Gaya ng ating nabanggit kanina, maglalabing 8 oras na pong umuusad ang traslasyon ngayong taon. Mas matagal sa 15 oras sa posisyon noong nakaraang taon. Sa mga oras namang ito sa Quiapo Church, higit 700,000 deboto na ang nag-aabang sa pagbabalik ng andas. Kaya nananatiling bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng simbahan. Katuwang nila ang higit 2,000 sundalo tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa gitna ng pag-usad ng traslasyon ng Jesus Nazareno, nagkaroon po ng balyahan pagdating ng andas sa may San Sebastian Church. Sabay sa pagdaraos ng tinatawag na dungaw, may mga isinugod naman sa ospital matapos maipit sa balyahan. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sunod-sunod na dinala sakay ng stretcher ang mga deboto sa first aid station na ito sa may St. Rita College sa Maynila. Marami sa kanila nawalan ng malay o nadaganan dahil sa dami ng mga taong nagkatulakan. 5 biktima ang dinala ng iba't ibang ambulansya sa Red Cross Field Hospital na nakapwesto sa kartilya ng Katipunan. Ang iba ay idiniretso na sa mga malapit na ospital. Isa sa mga biktima ang kapatid ni Jacob Ochoa. Kwento ni Jacob, gusto lang naman nilang magkapatid na ma-experience ang dungaw ng Jesus Nazareno sa San Sebastian Church. Katabi na raw nila ang lubid nang biglang may tumulak sa kanila. Dahilan para matumba silang lahat. Para po kaming domino effect noon. Although muntik na akong tumumba, muntik pa akong tumama sa bahay. Nung gumilit kami, doon siya bumagsak. May mga nagsasabing ang naputol na lubid ang sanhi kaya nagkagulo ang mga tao. Pero kinukumpirma pa yan. Tingin naman ng Philippine Red Cross, posibleng crowd crush ang nangyari. Kaiba raw sa stampede kung saan sobra-sobra ang tao sa isang lugar, nangyayari ang crowd crush kung may puwersang nagtutulak o umiipit sa mga tao sa isang lugar. Unang naputulan ng lubid ang andas ng Jesus Nazareno noong umaga pagtawid ng Finance Road pa Ayala Boulevard. Ayon sa Nazareno Operation Center, wala nang lubid na humahatak sa andas bandang gabi. Itinutulak na lang daw ito ng dagat ng mga deboto. Bago yan, may ilan na rin sugatang deboto dahil sa dagsa ng tao. Duguan na ang ulo ng babaeng yan habang nag-aabang sa kanilang bahay sa Palangka Street sa Maynila. Tinamaan siya ng matigas na bagay. Kaya naman kinailangan siyang dalhin sa UPPGH Field Hospital.
Nabagok naman ang isang lalaking sumampa sa andas at nahulog. Nakabenda naman ang braso ng lalaking ito nang magpunta sa Philippine Red Cross Field Hospital. Kwento niya, nakihila siya ng lubid ng andas. Kailangan i-x-ray ang kanyang braso. Naabutan din naming hinihingal ang debotong si Ann. Ayon sa kanyang mga kasama, nawala ng malay si Ann dahil pinilit makaakyat sa andas. Pero sa kabila niyan, hindi raw titigil si Ann sa debosyon. Namamanata po. Ano ko na po siya, hanggang kahit mamatay po. Gagawin ko po yun. Sa huling tala ng Philippine Red Cross, higit 500 ang nabigyan ng serbisyong medikal sa traslasyon hanggang ngayong gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mas matagal ang usad ng andas ng Jesus Nazareno ngayong taon. Bahagya kasi itong huminto ngayong gabi matapos mapigtas ang dalawa pang lubid na humahatak dito. At live mula sa Quezon Bridge, nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, nasaan na ang andas sa mga oras na ito? Tulad ng nabanggit mo, Bok, nasa Hidalgo pa rin ang andas dahil nga lalong tumagal ang prosesyon magmula nung naputol yung dalawang lubid na nakatali rito. So hanggang ngayon ay matyaga pa rin naghihintay ang mga deboto rito sa ibabaw ng Quezon Bridge kung nasaan tayo nakatayo ngayon. Nandito sila sa aking likuran at kita nyo naman walang kapaguran ang mga deboto rito. Dulog na nabanggit ninyo kanina, nasa 18 oras na ang prosesyon, much longer than last year's procession na nagtagal lang ng halos sa 15 oras yung 2024 na traslasyon. At tulad nga ng nabanggit ko, eto, anong oras na, no? Magdamag na sila naghihintay rito itong mga deboto of all ages, may mga bata, may matatanda, and they're all waiting for the same thing, that is yung makarating at makauwi na sa Basilica ang imahe ng Poong Nazareno. Alas 7 ngayong gabi o kaninang gabi, nakarating ang andas sa Bilibid Viejo, padaan ng Hill Puyat. Tumagal ang usad nito matapos mapigtas ang ikalawang lubid sa San Sebastian Church bandang alas 8 ng gabi. Saglit kasi itong tumigil sa Hill Puyat dahil sa mga nagpupumilit sumampas sa andas kahit bawal. May ilang pulis na rin ang nakabantay sa gilid nito pero ayaw pa ring paawat ng ilang deboto. Pagdating sa JP de Guzman ng mga alas 9 ng gabi, may ilang nag-aabang pa sa mga poste para makasampa. Kahit uulitin ko, bawal. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-usad ng andas. Sa ngayon o sa mga oras na ito, may 950,000 na deboto na raw ang naghihintay sa Quiapo Church sa muling pagbabalik ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Pero syempre yung 950,000 na yan ay hindi pa lahat yan ng mga deboto, no? Dahil nga merong mga naghihintay dito sa Quezon Bridge. Papakita ko lang sa inyo. I'll flip the lens for you para mas malinaw. Eto sila. Sila yung mga kanina pang naghihintay rito at dahil hindi pa dumarating ang andas, eto sila. Ayan. Ganito sila nagse-celebrate ng January 9. Oo. They're coming from different locations. Meron iba rito yung mga nagtitinda rito sa Quezon Bridge ngayong araw. Sabi ko nga kanina, ayan o. Sige, kaway. Kaway lang sila, kaway. That's how they entertain themselves. Ayan. O, diba? Ibig sabihin, sa mga oras na ito, kahit pagod, ay buhay na buhay pa rin naman ang mga tao rito, no? Kita nyo. Hiyaw pa rin sila ng hiyaw. Kala nyo hindi pa kahit mga bata. Ayan, yung isa nakasampas sa replika ng imahe ng Poong Nazareno. Nakita natin din yung mga police mobile, isa-isa nang dumaraan dito sa Quezon Bridge. Because remember, di ba, close to traffic itong Quezon Bridge, kaya rare sighting ito na yung mga tao ay nandito sa Quezon Bridge. Because usually, mga sasakyan ang dumaraan dito, pero yung iba, kita nyo naman, pagod na, so natutulog, nagpapahinga, nagbabaka sakaling pagdating ng andas ng
ng imahe ng Poong Nazareno ay they will have enough energy para makabangon at makapagdiwang kasi yun nga ang hinihintay nila for the past 18 hours. Tapos, tinatin kung kakalayo pa tayo ng konti, ayan, kita nyo yung mga ilang pamilya rito, sila yung mga magdamag talagang nakipagdiwang sa pistang ito. So you see the major, yung pagka-major kumbaga o pagiging malaki ng pistang ito. But at the same time, at this point, more than a celebration, it's now a waiting game. Kumbaga, hinihintay na lang nila na makarating ang andas at makauwi sa tahanan nito sa Quiapo Church na nanatiling hamon ngayon kung paano mabilis na ibabalik ito dahil nga napigtas yung dalawang lubid nito. Yun muna ang pinakahuling detalye mula rito sa Quezon Bridge. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat. Brian Basa live mula sa Quezon Bridge sa Quiapo, Manila. Kahit noong umaga pa lang, hirap nang umusad ang prosesyon dahil sa mga debotong pilit sumasampa sa andas kahit bawal. May punto pa ngang nagpambuno ang mga pulis at deboto pagdating sa Ayala Bridge. Balikan natin ang usad ng traslasyon sa mga frontline report na ito. Sumasalangit ka. 4:41 a.m. Nagsimulang umandar ang andas ng Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand. Mas maaga yan ng 4 na minuto kumpara noong nakaraang taon. Mabilis ang usad ng andas sa bahagi ng Katigbak Drive. Pero bumagal ito nang salubungin ng ilang deboto ang poon. Nag-agawan pa sila makahawak lang sa lubid nito. Ilang sandali lang, nagsimula nang umakyat ang mga deboto at lumambitin sa nakalabas na bahagi ng krus. Pagdating sa Padre Burgos Street, tuloy ang pagsampa ng mga deboto. Lalo tuloy bumagal ang andar ng andas. Sa drone video na ito nakuha ng News 5, nagmistulang dagat ng mga tao ang Finance Road nang dumaan doon ang andas malapit sa National Museum. Nag-aagawan pa rin ang mga tao sa mga lubid nito. Wala nang nagawa ang mga bantay sa National Museum nang pasukin ng mga deboto ang bakod nito. Sa dami ng mga deboto, ang babaeng ito nahirapang huminga at nahimatay. Sumaklolo naman ang rescue team para magbigay ng first aid. Pagdating sa bukana ng Ayala Bridge, naantala lalo ang andas sa dami ng tao sa tulay na gustong sumalubong sa poon. Ilang beses din itong umatras. Ayon sa isang deboto, naputol lang isang lubid ng karo. May mananalya pa rin naman sa likod eh. So forward pa rin naman yung andas. Pagkaliwa sa Palangka Street, mas naging siksikan. May nahimatay na naman. Agad namang tumulong ang rescue team. Ang ilan sa mga deboto, sila na mismo ang nagbitbit sa mga hinimatay palabas ng kalye. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Maagang napasabak sa balyahan ng mga deboto at mga pulis sa Ayala Bridge sa Maynila bago mag-alas 7 kaninang umaga. Hindi nagpaawat ang mga deboto na tumawid ng tulay para salubungin ang andas ng Jesus Nazareno. Madaling araw pa lang nang isara ang tulay bilang paghahanda sa traslasyon. Kaya ang ilan, uminit ang ulo. Kapit-bisig ang mga deboto nang harapin ang barikada ng mga pulis. Viva! 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 Sa tindi ng tensyon, nagdagdag pa ng puwersa ang PNP para humarang sa mga galit na deboto. Ilang beses nakiusap ang mga pulis. Pero hindi na maawat ang mga deboto. Sir, nirespeto namin sila kaso panata talaga namin nila. Hanggang sa ito na ang mga sumunod na eksena. Agad nagpulasa ng mga deboto nang makalusot sa harang ng mga pulis. Pero may ilang nadaganan. Isa sa kanila ang 56 anyos na si Maria Cristina Francisco. Isa po ako sa napasama sa balyahan, sir. Tinulungan lang ako ng enforce, yung mga ganyan. Mga marin. Opo, lupay-pay ako, binigyan lang ako ng tubig, sir. Sugatan naman ang pulis na ito ng maipit at maapakan sa ulo. Agad siyang nilapatan ng first aid. Saan po yung sugat, sir? Sa mukha lang.
Ilang deboto ang dinampot matapos kuyugin daw ang mga pulis. Itinanggi naman ito ng mga hinuli na agad din pinakawalan. Hindi kami nananakit, sir. Tumubay lang po kami sa Agos, hindi po kami nananakit. Sa Ayala Boulevard pa lang hindi na mapigilan ang dagat ng tao. Bandang alas 10 nang makasampa sa Ayala Bridge ang andas ng Poong Jesus Nazareno. At kung makikita ninyo, hindi na maawat itong mga sabik na deboto na makalapit sa andas. Inabot ng halos 6 na oras bago marating ng andas ang Ayala Bridge mula Quirino Grandstand. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Kumanta muna ng isang panalangin ang dagat ng mga debotong nakaabang sa traslasyon sa Arlegue Street sa Quiapo, Maynila. Maya-maya, unti-unti nang gumalaw ang mga tao. Hudyat na malapit ng dumaan ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Kasabay sa sinasabing agos ng mga deboto ay yung dami naman ng mga nag-aabang dito sa may kanto ng Casal Street at Arlegue Street, kung saan lahat sila umaasang makalapit man lamang sa mismong andas. Pagsilay sa Poong Nazareno, hindi na magkamayaw ang mga deboto. Kanya-kanyang wasiwas ng mga bimpo at paghagis ng mga panyo, maipahid lang sa poon. Sandali ring nagkagulo nang magkaagawan sa lubid. Hindi tuloy napigilan na magkatulakan. Marami pa ring pinilit makasampa sa mismong andas. Naapakan na nga ng ilang deboto makapanik lang. At kahit ilang beses mo pinakiusapan ng mga Hijos del Nazareno na nakabantay sa paligid, hindi pa rin naawat ang mga debotong gustong personal makapagpahid o makahawak man lamang sa andas. Pati ang bahagi ng krus na nakalabas, pilit niyayakap at hinahalikan ng mga nakakasampa rito. Kasabay niyan ang mayat-mayaring pagtakbo ng mga medical team. Marami kasi ang mga naipit at hindi nakahinga dahil sa dami ng tao na nagsiksikan sa masikip na kalsada. Sa kabila nito, pinilit pa ring itulak ang andas para mas madaling umusad ang Poong Jesus Nazareno kasama ang mga debotong hindi alintana ang hirap, may paabot lang ang kanilang mga panalangin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakapagpiyansa na si Rufa May Quintos matapos mag-overnight sa NBI office sa Pasay City. Para po ito sa kinakarap niyang kaso matapos madawit sa isang investment scam. Dumating din sa korte si Neri Naig Miranda na nasasangkot din sa parehong kontrobersya. Pero naudlot ang arraignment ng aktres. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Justice will prevail and justice to all mankind, because I'm kind. Okay, anong gusto mo sabihin sa mga... So I hope they'll be kind to me. Palabirong Rufa May Quinto ang humarap kanina sa media bago pumunta sa Pasay Regional Trial Court para magpiyansa. Kaugnayan ang kasong paglabag sa Securities Regulation Code tungkol sa umunoy investment scam ng Dermacare Beyond Skincare Solutions. Kahit may pinagdaraanan, positibo ang komedyante. Inosente raw siya at biktima lang din. Kailangan lang i-clear ang dapat i-clear, harapin ang dapat harapin. Kasi po ako po ay komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya never akong nag-negosyo. Kaya sana wag na tayo maperwisyo. Pagdating sa Pasay RTC, nagpiyansa si Rufa May sa halagang 1.7 million pesos. Pagkatapos niyan, mangiyak-iyak siyang humarap sa media. Masaya lang po ako ngayon na nakakausap ko na kayo ng maayos. Maraming salamat po, pati sa mga nagme-message sa akin. Naiyak ako kasi ang sarap maging malaya, marinig lang ikaw. Yun lang. Diba? The best things in life are free. Noong isang taon, naglabas ng arrest warrant laban kay Rufa May dahil sa mga kasong isinampa ng investor ng iniendorso niyang skincare company. Kusa siyang sumuko. Ang mga may-ari raw ng kumpanya ang dapat habulin dahil maging ang aktres ay hindi naman daw binayaran at ilang beses natalbugan ng tseke. Sa February 20 ang pre-trial para sa kampo ni Rufa May. Statement lang please. Saan lang po yung pakiramdam natin today? Dumating din kanina sa Pasay RTC ang artistang si Neri Naig Miranda.
dahil sa paglabag din sa Securities Regulation Code. Kaugnay rin yan sa umano'y investment scam sa kaparehong skincare company ni Rufa May. Kasama ni Neri ang mister na si Chito Miranda. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Ipinagpaliban ng pagbasa ng sakdal kay Neri. Ayon sa kanyang mga abogado, may mga nakabinbing motion pa raw sila pero hindi na ito idinetali pa. Ipinaliwanag naman ng abogado ng mga complainant kung bakit nila kinasuhan si Neri. Habol naman po ng mga private complainant ay yung wala po silang permit na mag-endorse, kumuha o tumulong sa pagkuha ng public investment from the public. Ilang araw ding namalagi sa kustodiya ng BJMP si Neri bago pansamantalang makalaya. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naaresto na ang itinuturong mastermind sa paingidnap sa American vlogger na si Elliot Eastman. Nahuli ang 35 na si Jakaria Jamani sakay ng ferry sa Basilan. Isa raw siyang supporter ng Abu Sayyaf Group. Nananatili ang mastermind sa Cebuco Municipal Police Station. Oktubre nang kidnapin ng 4 na lalaki si Eastman sa kanyang bahay sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Desyembre nang kumpirmahin ng mga pulis na patay na ang dayuhan. Tinapon daw sa dagat ang kanyang bangkay. Showbiz Tonight na tayo. Devotion is life. Pati rin sa mga ilang artista. Nakibahagi ang ilan sa kanilang debosyon ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno. Isa na nga dyan si Batang Quiapo star Coco Martin na present sa misa sa Quirino Grandstand. Sa kanya namang IG post, walang hanggan daw ang pasasalamat niya sa Poong Nazareno. Sa mga taong nawawala ng pag-asa, sa mga taong ang feeling nila parang walang oportunidad sa bansa natin, yung totoo, hindi totoo yun. Kasi ako makakapagsabi, kapag gusto mo ang isang bagay at gusto mo may mangyari sa buhay mo at sa pamilya mo, manalig ka sa Diyos, nasa puso mo, disiplina at yung goal mo, hindi ka magkakamali. Naroon din sa misa sina Good Morning host kapatid Dimples Romana at co-host ni Coco sa Batang Quiapo na si Macoy De Leon. At gaya ng dati, narito rin si Angeline Quinto na kumanta pa. Pati na sina Rodjin Cruz at Mrs. niyang si Dayan Medina. From Batang Quiapo, segue tayo sa newest offering sa primetime ng TV5. 3 linggo na lang at magpapakilig na ulit ang Gen Z phenomenal love team na Don Bell. Gusto na mag-sorry ng tao. Gusto ko lang rin siya bigyan ng chance. Oh my God. Do you like her? Hindi ka na ba talaga natuto? Kailangan bang mabudol ka ulit? Nung kakilala kasi ako, feeling ko magkakasundo kayo. Namimigay mo na ba ako? More hugot at more cheesy lines ang tampok sa bagong pasilip para sa TV airing na serye na How to Spot a Red Flag. Highlight din ang second chance for true love kung talaga bang worth the risk ito para sa mga red flag person. Bukod kina Donnie Pangilinan at Bel Mariano, nariyan din sina Jameson Blake, Mylene Dizon, Angel Aquino, Christian Vasquez at Esnir. Abangan sila sa How to Spot a Red Flag simula January 27 sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Diyan lang kayo at magbabalik pa ako para sa maiinit pang chika mamaya. Susunod, Vic Soto, wala raw personalan sa pagsasampan ng reklamo laban kay Daryl Yap. Higit 400 areas of concern sa eleksyon, tinukoy ng COMELEC. Ilang bahagi ng Samar at Bicol inulan at binaha. At GOT7 naglabas ng concept photos ng members para sa kanilang comeback. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagsisira ng mga otoridad ang kisame ng tindahang yan sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang kanilang punteriya, isang malaking sawa. Kwento ng bantay ng tindahan, narinig niya ang kaluskos at nakita ang buntot ng ahas, kaya agad siyang nagpasaklolo na i-turn over na ang sawa sa DENR.
Kinasuhan ni Eat Bulaga host Vic Soto ng 19 counts ng cyber libel ang direktor na si Daryl Yap. Kaugnay yan sa malisyosong teaser ng bagong pelikula ng direktor. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. A lot of people have been asking me, what's your reaction? Ito na po yun. Bossing fires back. Pasado alas 10 kaninang umaga, dumating sa Muntinlupa Regional Trial Court si Bossing Vic Soto kasama ang may bahay niya na si Pauline Luna. Siya lang ang mood ni Bossing, pero bossing means business. 19 counts ng cyber libel ang inihain ng kampo ni Vic Soto at humihingi rin sila ng 20 million pesos worth in moral damages at 15 million pesos in exemplary damages sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnayan sa malisyosong teaser sa pelikula nito na nag-uugnay kay Bossing Vic sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. Naman akong pinipersonal, but I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media. Kaya nga ako, hindi ako sumasagot in any social media o sa television o sa ano. I think this is right venue. Hindi rin daw siya natanong o nakuhanan ng side ni Daryl nang gawin ang nasabing pelikula. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, so walang consent. Full support naman si Poleng at buong pamilya Soto laban sa paninira na ginagawa kay Bossing. All the way. No questions asked. Bago ang paghahain kanina ng demanda, may writ of habeas data nang isinampa ang kampo ni Bossing at iginrant ng korte para ipatigil ang pagpapakalat ng teaser online. Sa ilalim nito, damay sa asunto mga netizen o online creator na nag-reshare ng teaser o nagpo-promote nito. Ititigil po muna lahat ng mga postings, etc. In the meantime, pinapasagot siya dun sa aming reklamo. Kasunod nito, may post agad tungkol dito si Direk Daryl. Aniya, malaya ang kahit sino na magsampa ng reklamo. Wala raw may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Pero buwelta dyan ang kampo ni Bossing. Malaya tayo magpahayag, malaya tayong gumawa ng pelikula. Ang exemption lang, huwag kang gagawa ng libelous. Ilang oras lang matapos ang post na yan, bumuelta rin si Direk Daryl kay Attorney Buko. Giit ng direktor, hindi raw ang kliyente ni Attorney Buko ang tinutukoy sa teaser ng kanyang pelikula. Pero sa kontrobersyal na teaser, diretsahang nabanggit ang pangalang Vic Soto. Sa huli, mensahe lang ni Bossing kay Daryl Yap. Wala naman. Happy New Year. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Tatlong araw bagong pagsimula ng election period, higit 4 na ang areas of concern ang tinukoy ng Commission on Elections. Ito po yung mga lugar na mas babantayan ng poll body dahil sa posibilidad ng mga election-related violence. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. 4 na buwan na lang, eleksyon na, kaya ang COMELEC markado na ang mga lugar na isa sa ilalim sa areas of concern. Hinati yan sa 4 na kategorya, ang green, yellow, orange at red. 188 na lugar ang isinailalim sa yellow category o yung mga lugar na may suspected election-related incident at posibleng kinabibilangan ng private armed groups. Higit 170 naman ang nasa orange category o may serious armed threat, habang 38 na lugar ang nasa red category o yung mga posibleng isailalim sa COMELEC control. Ayon sa COMELEC, karamihan ng mga nasa red category o yung mga posibleng magkagulo nasa Bangsamoro Region o BARM. Pero mas marami naman daw yung mga nasa green o yung mga lugar na walang banta sa seguridad. Taas ito, itong 1,229 na to, na green. Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence. So again, magandang indication to. Para maiwasan lalo ang anumang gulo, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na masihigpitan nila ang pagpapatupad ng gun ban sa BARM simula sa Linggo, January 12. Sasabayan ito ng pagdadagdag ng tauhan ng Philippine National Police sa kada checkpoint sa Bangsamoro Region. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. So makakakita po kayo, kaya kanina, we're talking for additional forces po na dadalhin po namin dun sa BARM.
Bukod sa mas mahigpit na gun ban at checkpoints, muli ring binuksan ang National Election Monitoring Action Center sa Camp Crame. Dito imomonitor sa tulong ng mga CCTV ang magiging botohan at bilangan, lalo sa mga lugar na itinuturing na areas of concern. Napaka-importante po nito. May mata ang COMELEC kahit wala kami doon. Sa ngayon, nasa 120 insidente ng karahasan na ang naitala sa buong bansa nitong 2024. Pero 12 pa lang daw dyan ang hinihinalang election-related. Kaya babala ni COMELEC Chairman George Garcia, sa lahat ng mananakot at gagawa ng krimen at karahasan sa lahat ng botante natin, sa lahat ng mga election officials namin lalo sa field, at sa lahat ng electoral board members, we will make your lives difficult. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Stop spreading fake news. Yan ang social media post ni Bini Maloy kasunod ng paglalagay ng mali siya sa video nila ni Rico Blanco. Sa viral video, magkasama lang silang tumawid sa kalsada sa La Union. Wala namang masama riyan, lalo nagbabakasyon sila kasama ang iba nilang friends. Sa kabila niyan, may ilang nang intriga sa dalawa. Kaya si Maloy walang patumpik-tumpik na sumagot online. Sa social media na X, gusto ng Blooms na mag-sorry ang naglagay ng mali siya sa isang simpleng video. Susunod, EDSA, isa sa ilalim sa malawakang rehabilitasyon ngayong taon. Makakaapekto ba yan sa trapiko? At mga apektado ng wildfire sa Los Angeles, California, umabot na sa 30,000. Pati mga artista, damay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa highway na yan sa Santo Tomas, Pangasinan noong madaling araw ng linggo, makikita ang tricycle kasunod ang umaharurot na motorsiklo. Maya-maya bumangga ang motor sa tricycle at bumangga naman ito sa kasalubong na van. Patay ang mag-asawang sakay ng tricycle. 2 iba pa ang sugatan. Sa huli, nagkaaregluhan din ang lahat ng panig. Para ibsan ng kalbaryo ng mga motorista sa Metro Manila, target isa ilalim sa rehabilitasyon ang buong EDSA ngayong taon. Sabi ng DPWH, hindi naman daw isasara ang buong EDSA habang umuusad ang pagsasaayos. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Kapag sinabing EDSA, madalas napapakamot ulo ang mga motorista dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa mahigit 23 kilometrong haba nito mula Caloocan hanggang Pasay, mahigit 460,000 na sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Halos doble yan sa 250,000 carrying capacity ng highway. Pero bukod sa traffic, problema rin ng mga motorista at commuter ang tagtag kapag bumabiyahe sa EDSA. Ang ilang parte kasi nito, baku-bako at may tapal. Sir, kasi takaw aksidente rin lalo na sa motor. Madaling makasemplang. Pero issue po yan sa mga motorista, sa mga sasakyan. At saka nakaka-traffic din kung minsan. Mas maganda yata yung pinapatungan ng espalto, makinis. Sa bungad ng EDSA Caloocan, makikita ang malalaking bakal o steel plate na nakatapal sa kalsada. Hindi pantay-pantay na bahagi ng kalsada naman ang problema sa EDSA Balintawak, kaya ang mga sasakyan halos tumagilid at tumalbog na sa daan. Dito nga sa may bahagi ng EDSA Cubao, makikita pa yung ilan sa mga metal plate na nakahambalang na mismo dito sa may gilid ng kalsada. Hindi naman ikinaila ng Department of Public Works and Highways ang sitwasyon ng EDSA. Kaya ngayong 2025, isa sa ilalim na raw sa rehabilitasyon ng EDSA. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text.
sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. Sabi naman ng urban planner at landscape architect na si Paulo Alcazaren, posibleng abutin ito ng 2 taon. It would be good if they prioritize first the repairs of the car lanes and eventually switch while running still the carousel and then reverse so that the commuting public, which is 90% of people in Metro Manila, will not be affected by its repair. Siniguro naman ng DPWH na hindi isasara ang buong EDSA para sa rehabilitasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaliwat ka ng ulan at baha ang nanalasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Borongan, Eastern Samar, nanalasa ang rumaragasang baha dulot ng walang tigil na ulan. Sa taas ng baha, pinasok na ang ilang kabahayan. Bumuhos naman ang ulan sa Katarman, Northern Samar. Sa kabila ng masamang panahon, hindi natinag ang mga deboto ng Jesus Nazareno at natuloy pa rin ang traslasyon. Sa Legazpi, Albay, umabot na sa riprap ang pag-apaw ng ilog bunsod po ng pagulan. Ang ilang kalsada sa lungsod, lubog na rin sa baha. Iniwasan ng mga light vehicles gaya ng tricycles ang mga binahang kalsada. Rumaragasang baha naman ang nanalasa sa ilang kalsada sa Sorsogon. Ang ilang bahay at establishmento pinasok na po ng baha. Ang ibang bahagi ng lungsod hanggang bewang ang inabot ng tubig. Mga kapatid, magiging maulan ang Biyernes sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, sa pool ng shear line o banggaan ng mainit at malamig na hangin ang katimugang Luzon at Visayas. Ang epekto niyan ay katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Kabikulan, Mimaropa at Quezon. Mahinang ulan naman ang bubuho sa Northern Luzon dahil sa amihan. Magdamag ding uulanin bukas ang halos buong Kabisayaan, pati na ang ilang lugar sa Mindanao. Sumiklab ang malawakang wildfire sa iba't ibang bahagi ng California sa Amerika. Hindi nakaligtas sa sunog ang mga bahay ng ilang Hollywood actors. Yan ang Frontline News Abroad. Naglalagablab na apoy ang makikita mula sa labas ng bahay na yan sa Pacific Palisades sa Los Angeles, California. Ang kumukuha ng video ang residenteng na-trap kasamang isa pang lalaki at alagang aso. You gonna be okay? Hi? You gonna be okay? Sa kabila ng nakakatakot na apoy, nakaligtas sila. Mas malala ang wildfire sa iba pang bahagi ng Pacific Palisades. Merong bahay na tuluyan ang nilamon ng apoy. Pati ang Jewish temple na ito hindi nakaligtas. Ang assisted living center naman nawasak at natupok din. Sa isa pang video, ganito kalawak at kabilis ang pagkalat ng sunog. Isa lang yan sa 7 wildfire na inaapula ngayon sa California, kung saan 5 na ang namatay. Yeah, let's get out of here. We tried, bro. I'm sorry. Ang residenteng si Tanner Charles mula sa Rustic Canyon, nagmamadaling umalis ng bahay dahil papunta na sa kanila ang apoy. Ang aso namang yan na nagpapagala-gala, sinagip na ng mga bombero. Ito naman ang sitwasyon sa kahabaan ng West Side Pacific Coast Highway na papuntang Malibu. Nagkaroon din ng wildfire sa bahagi ng Hollywood Hills. Nagpadala ng helicopter para tumulong sa pag-apula. Nag-anunsyo na rin ng forced evacuation. Kabilang sa mga apektado ang Hollywood actors na nakatira sa lugar, gaya ni na Ben Affleck, Tom Hanks, Rita Wilson, Miley Cyrus at Mark Hamill. Pati ang A-lister actress na si Mandy Moore, ipinakita ang nasunog niyang bahay. Ang kinakatakot ba, baka raw umabot pa ito sa iconic Hollywood sign. Ang dating Pinay actress na si Claudia Coronel na nasa Los Angeles na, ibinahagi naman na malapit na sa kanilang bahay ang wildfire, kaya agad silang nag-evacuate. Mahigit 30,000 ang inilikas dahil sa wildfire. Patuloy pa rin niyang inaapula. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nangunguna ang musical fantasy movie na Wicked sa mga pelikulang may pinakamaraming nominations sa 2025 Screen Actors Guild Awards.
Kabilang narito ang Best Ensemble at Best Stunt Ensemble. Pagdating sa cast, nominated si Cynthia Erivo para sa Female Actor in a Leading Role, si Jonathan Bailey para sa Best Male Actor in a Supporting Role, at Ariana Grande para sa Best Female Actor in a Supporting Role. Nanguna naman ang historical drama na Shogun sa mga nominees sa TV series. Ilan sa kanilang nominasyon ang Best Drama Ensemble at Best Stunt Ensemble o Ensemble. Nominado sina Tadanobu Asano para sa Best Male Actor in a Drama Series at Anna Sawai para sa Best Female Actor in a Drama Series. Abangan, GOT7 naglabas ng concept photos para sa nalalapit nilang comeback. At pamanata sa Poong Nazareno, sinabayan pa ng pangako ng habang buhay na pag-ibig. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. More than a week na lang at comeback na ng K-pop group na GOT7. Naglabas na nga sila ng concept photos for members. Check na check ang good-looking visuals ni na Mark, JB, Jackson, Jin-young, Youngjae, Bam Bam at Yugyeom. Lahat sila ay naka-dark theme outfit para sa much-awaited comeback nila na Winter Heptagon. Extend play yan o mini album na ilalabas sa January 20. Ito ang first comeback ng GOT7 after 3 years. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Janny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kasabay sa pamamanata sa Jesus Nazareno, ang pangako ng Forever. Bok, isang wedding proposal ang bumulaga sa mga deboto sa gitna ng traslasyon. Sa gitna ng kalsada sa may Quezon Bridge, lumuhod ang isang lalaking may dalang singsing. Abutin hindi ng dampot. Ano yung sabi niyo bago yun? Pasay mo. Sinagot agad ng puon ang kanyang panalangin dahil yes ang sagot ng kanyang nobya. Sino unang mandaot eh. Naghiyawan ng mga deboto. Konting trivia, meron din palang nag-propose sa gitna ng traslasyon 5 years ago. Iinggit ka lang, hindi mo tuloy napasa sa prompter. Naiwan ka na. Pinapawin na balik sa'yo. Buti na lang umuwi yung babae, di ba? Hindi ko naman oo. Okay, lalo kung pareha silang deboto. Yes. Same in faith. Yes. Same in faith. Malaking bagay yun. Okay. Hindi maging partners sila. Kasi naabangan nila yan. I'm sure super memorable yun sa kanila. Tama rin. Ipinili nila yung araw na yun. Niya pala. Huwag ka na, okay na. So kung mag-aaway sila, The day after. Joke lang po. Kasi kung nag-no yung babae, baka masisipa yung Nazareno. Hindi naman siguro. Okay. Pero wala pa, no? Hindi pa rin nakakaabot ng Quiapo Church. So mukhang hanggang madaling araw yan. So, hindi pa ba? O nga, no? Wala pa, kasi kung nandun na, di-break natin sige. O yan. Ano yan? Ayun, hindi ko mabasa, Hidalgo. sorry. Nasa Hidalgo Street. So wala pa sa Quiapo Church. So konting antay-antay pa po sa mga debotong nasa Quiapo Church ngayon na nasa halos 1 million pala. Yung mga kapatid natin. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. At po, 45 minuto pag-iimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangka sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.